Ang tutang ito ay binuhusan ng pintura at iniwan itong parang mamamatay na. Ang kanyang pagbabago ay tiyak nagugulat sa iyo. Part 2. Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1, maaring panoorin mo muna iyon bago ito. Magpunta ka lang sa aking TikTok page na Manong Kanor at siyasatin mo ang kwento ng munting asong ito. Sa pagpapatuloy, salamat sa isang tao na natagpuan ang tutang ito sa tabi ng kalsada. Ang tuta ay agad na dinala sa ospital upang masuri ng mga veterinaryo. Agad silang nagsimula ng operasyon upang alisin ang pintura na tila dumikit na sa balahibo at literal na kumapit na sa katawan ng kawawang tuta. Ang pagbabago ng tuta ay nagsimula sa ganitong paraan. Unti-unting inalis ng doktor ang pintura mula sa balahibo at katawan ng munting nilalang. Pagkatapos itong maalis, ay agad namang inaruga, pinakain at binigyan ng mga bitamina ang tuta kaya nagsimula ang kanyang proseso ng paggaling. Ang prosesong ito ay napakahaba dahil hindi kayang gamutin ang tuta sa isang upuan lamang. Kinailangan nilang alagaan ito ng ilang buwan upang maiwasan ang impeksyon na maidudulot ng pintura sa aso. Pagkalipas ng 1 taon ng pangangalaga, ang tuta ay nagbago mula sa ganito patungo sa napakalusog at mapaglarong aso. Unti-unti itong nakabawi at ngayon ay naampon na sa isang mapagmahal na pamilya at bagong tahanan. Ang aso ay mas masaya na ngayon, tungkol naman sa mga kabataan na gumawa nito sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi sila natagpuan at patuloy pa rin ang investigasyon. Sila ay mahaharap sa hanggang 1 taon na pagkakakulong dahil sa kalupitan sa hayop. Ang mga hayop ay ibinigay ng may kapal sa atin para ating alagaan at mahalin. Sa panahon ngayon, ang pananakit sa hayop ay normal na lamang. Ngunit, kung ikaw ay makakakita ng sino mang nananakit sa hayop, kailangan mo itong i-report sa kinauukulan. Kahit hayop lang yan, sila ay may damdamin din at sila ay dapat ding bigyan ng pagmamahal at importansya. Sana may natutunan ka sa kwentong ito. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, follow mo muna ako sa TikTok dahil dun ko ina-upload ang Part 1 at mag-subscribe dito sa YouTube para sa Part 2. Ginagawa ko ito upang ma-organize ang bawat kwento at para hindi mahirap sa inyo na hanapin ang karugtong ng bawat kwento. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento.